At alam po ninyo, yung ginawa nila niya sa national budget, talagang kitang-kita mo na tinanggalan nila yung mga masiselan, mga sensitibong departamento gaya ng Department of Education. Sa saligang batas, talagang dapat yan ang number one mo. Nabibigyan mo ng budget. Pero tinanggalan mo no. Ilang bilyon. Laki. Tinanggalan mo rin ang DPWH. Tinanggalan mo rin ang CHED. Tinanggalan mo rin ang Department of Health. Pati Department of Agriculture. Ito yung mga nagbibigay ng serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan. Yan ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelos sa mainit na usapin ng 2025 National Budget. Matapos kasi ang naging pagpasa ng panukalang pondo para sa susunod na taon sa Bicameral Conference Committee, umani ito ng iba't ibang reaksyon kabilang na sa ilang senador. Kabilang kasi sa napuna ang pag-zero sa subsidy fund ng PhilHealth na malaking bagay para sa kababayan natin na walang sapat na pinansyal na pagpapagamot. Gayon din ang pagbabalik ng pondo ng AKAP na una namang hindi nabigyan ng pondo sa Senado. Dahil dyan, ang nakatakda sanang ceremonial signing ng 2025 National Budget nitong December 20 ay ipinagpaliban. Kaya itong si Presidente Marcos Jr., supposedly pipirmahan niya na, di ba? Nagbago isip niya. Kasi nga, talagang masyadong obvious, masyadong kitang-kitang ebidensya na nanakawin lamang yung mga nireprogram nila para sa eleksyon. Kaya naman ito ang naging panawagan ni Panelo kay Marcos Jr. Kaya sana itong si Presidente Marcos Jr. ibito lahat yung portion na yun at ibalik sa Kongreso at baguhin na. Otherwise, pwede namang hindi niya pirmahan lahat yan, balik tayo sa original budget na karaan taon. Kung si Panelo naman ang tatanungin, ang nais nito ay maibalik ang pondo ng PhilHealth at dagdagan pa ito. Sa ngayon patuloy pang pinag-aaralan ng palasyo ang panukalang pondo sa susunod na taon. Hindi ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong, talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako, formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtyagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, pagkatapos ilang meeting na informal, sagkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng AKAP, biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo, wala rin naman dun sa Congress version, wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat, dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga, pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun, tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalang-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Ang takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang 6:00 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko at doon nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga hindi sila happy kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon
as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So ma'am, si Senator... Kasi yung sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So ma'am, si pinaglaban sana yung Senator. Alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go. Fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. So ma'am, kung parang sa inyo ang best friend, direkta niyo na po ba nakausap si PBBM? Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta Amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun tagal eh. Ma'am, do you have plan to personally talk to people, sabihin niyo yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4Ps, ginawa na nating for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun.